Sadyang may pagkakataon talaga sa buhay natin na minsan kailangan mong itago ang nararamdaman mo, na kahit di ka masaya, pipilitin mong ngumiti upang itago ang kirot sa puso mo, na kahit di mo kaya, pipilitin mong tumayo kasi walang aalalay sa'yo. Dahil sa mundong ito, mapaglaro talaga ang tadhanang minsang darating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kasabay ng kaba na nararamdaman ko sa dibdib ko, tumunog ang kampana na mas lalong nagpalakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman ng ganito. Parang may kakaiba. Parang may saya na may halong kaba yung nararamdaman ko. Hanggang sa eto, narinig ko na ang boses ni Julia. Paglingon ko sa likuran ko, nakita ko na ang matatamis ng ngiti niya. Agad siyang lumapit sa akin at naupo dito sa tabi ko. Ito marahil ang dahilan ng saya at kaba na nararamdaman ko ngayon. Sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman yung ganito kalakas na pagtibok ng puso ko. Yung kaba na hindi ko maunawaan. Lagi naman kaming magkasama ni Julia. Pero bakit ngayon lang ako nakaramdam ng ganito? At ewan ko ba kung bakit di mapakali yung kamay ko. Nakahawak lang ako lagi sa singsing sa daliri ko. Baby, I'm sorry na late ako. Wika ni Julia. Okay lang. Sanay na ako. Wika ako naman. Saglit lang baby ha. Magdadasal na muna ako. Hihilingin ko na sana bumalik na yung mga alaala mo para mabaon na ulit yung buhay mo. Wika ni Julia na eto, lumuhod na at nagsimula ng magdasal. Habang pinagmamasdan ko siya, alam kong masaya naman ako. Pero di ko maiwasang mag-alala sa nakalipas ko. Paano kung bigla akong maalala ang lahat? Baby, tara na. Tapos na akong manalangin. Sana naman gumaling ka na para bago tayo ikasal. Maging masaya ka kasi buo ka na ulit. At sana talaga bumalik na yung lahat ng mga alaala mo. Wika ni Julia. Julia, hayaan mo. Malay mo't bago ang kasal bumalik bigla. Tara na. Wika ko tapos tumayo na kami at niyakap ako ni Julia ng napakahigpit. Kaya eto, pagtalikod namin sa altar ng simbahan, hindi ko lalo maunawaan ang kaba na nararamdaman ko. Ewan ko ba, pero may lalaki ako nakita. Nakatayo siya sa dadaanan namin. Nakangiti siya, tila ba sa akin siya nakatingin. Parang sasabog ang puso ko sa mga sandaling to dahil sa lalaking nakikita ko. At habang naglalakad kami ni Julia, nakatingin lang ako sa lalaking madadaanan namin. Baby, okay ka lang? Wika ni Julia na niyakap ako bigla.
Pansamantala kaming tumigil sa paglalakad tapos eto, umarap ako kay Julia at tumingin ako sa kanyang mga mata. Baby, okay ka lang? Bakit parang kanina ka pang balisa? Wika ni Julia. Okay lang ako. Parang medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Wika ako. Hala baby, huwag na tayong umalis. Magpahinga ka na lang muna. Doon na lang tayo sa bahay mo. Aalagaan na lang muna kita. Wika ni Julia. Tapos eto, niyakap ulit ako ni Julia at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Subalit bakit kaya nakatingin sa akin ang lalaking to? Kung kanina nakangiti siya, ngayon naman tila ba nababalot ng kalungkutan ang kanyang mga mata. At habang papalapit kami sa kanya, di ko malaman kung bakit ganito yung kaba ko. Hanggang sa eto, nang makalampas kami ni Julia sa kanya, saglit akong lumingon. Di ko alam kung bakit ako lumingon. Pero nakita ko nakatingin pa din siya sa akin. Sino ba yun? Bakit ako kinakabahan ng ganito sa taong yun? Baby, tara na. Alagaan na lang kita sa bahay niyo para mas gumaan yung pakiramdam mo. Wika ni Julia. Julia, kanina sa simbahan, nakita mo yung lalaki doon, yung nakatayo na nakasalubong natin? Wika ako. Oo baby, nakita ko. Bakit mo na itanong? Wika ni Julia. Wala naman. Baka kasi kilala niya ako. Nakatitig siya sa akin kanina eh. Wika ko. Tekas. Dito ka muna. Babalikan ko. Wika ni Julia na di nagdalawang isip. Umalis siya kaagad at iniwan niya ako dito sa sasakyan niya. Ilang saglit din na nawala si Julia. At ito nung makabalik na siya, tila ba di na niya natagpuan ang lalaking nakasalubong namin kanina. Baby, nawala na siya. Hindi ko na makita eh. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko ulit yung lalaking yun, kakausapin ko at dadalahin ko sa'yo. Wika ni Julia. Sige, Julia. Tara na. Muwi na tayo. Wika ko. Kaya ito, umuwi na kami ni Julia. Hindi na natuloy ang date namin. At eto, dumiretso muna ako sa silid ko. Nahiga ako at ipinikit ko ang mga mata ko. Subalit sa pagpikit ko ng mga mata ko, ang lalaking yun ang nakikita ko. Bakit parang magkakilala kami? Sino kaya yun? Naguguluhan tuloy ako. Dapat pala, kinausap ko na siya. At saka, bakit ba yung mga matatamis ng ngiti niya napalitan bigla ng kalungkutan? Bakit kaya? Naguguluhan na tuloy ako. Di na siya mawala sa isipan ko Kaya ito, binuksan ko yung mga mata ko. At ito ewan ko ba, pinagmamasdan ko lang ang kamay ko at ang singsing na nasa daliri ko. Hanggang ngayon, malaking katanungan sa isipan ko ang singsing na to. Kung saan ba to galing? Tila ba may sumpa kasi to? Kasi naman, kapag tinatanggal ko, hindi ako mapakali. Parang natatakot ako. Kaya lagi kong suot Basta kapag tinatanggal ko siya, para akong binabangungot kapag natutulog ako. Kaya hindi talaga pwedeng mawala sa daliri kong singsing na to.
Pero saan ba to galing? Nagtanong na din ako kay mama at papa. Di daw talaga nila alam kung saan galing ang singsing na to. Bakit ba kasi wala akong maalala? Napakahirap tuloy mabuhay ng ganito. Na tila ba binawi sa'yo ang buhay sa nakalipas mo. Baby, tara na. Nagluto ko ng pasta, yung paborito mo. Wika ni Julia. Sige. Susunod na ako. Wika ko naman. Kaya ito bumangon na ako at nagsalamin sa harapan ng malaking cabinet ko. Kaya lang nagulat ako. Kasi habang nakaharap ako sa salamin, makikita mo sa likod ko ang bintana sa silid ko. Tapos parang may nakita ko nakasilip sa bintana. Napalingon tuloy ako sa bintana. Kaso wala naman. Kinabahan tuloy ako. Kaya lumabas na ako sa kwarto ko. Baka kung ano na yun